makukulong si Chairman George Garcia. Chairman George, ala ka, makukulong ka na ng habang buhay. Then nagsampa kami sa'yo ng mahigit na 50 milyong counts ng cybercrime. Breaking news! Ito na yung pinakahihintay natin mga kaibigan, ang pagbabalik po ni Attorney Respicio. Nako mga kaibigan, ha? Kinasuhan po itong si Chairman George, di ba? Kung naalala nyo mga kaibigan, ay mabigat po ang kaso. Dahil ayon po kay Attorney Respicio, ay 50 counts ang kanyang charges. So ibig sabihin guys, talagang totoo po itong sinasabi ni Attorney Respicio na makukulong po siya ng habang buhay. Nako, ito na po talaga ang pinakahihintay natin ng pinakahihintay talaga natin mga kaibigan. Matutupad na po. Nako, magugulat talaga sila sa resulta nito dahil ito pong si COMELEC Chairman George ay talagang delikado po dito mga kaibigan. Marami po siyang mga kaso no? Hindi lang naman po ito si NBI. Marami din po siya mga ibang pang mga kinasuhan din siya mga kaibigan sa ombudsman kung hindi po ako nagkakamali, no? At marami din siyang mga petition doon. Ito pong si Chairman George dahil po sa mga kanyang mga maling desisyon at mga maling ginawa patungkol po sa midterm elections 2025. Especially po mga kaibigan, ito pong Duterte Youth Party List. Matindi po ang kanyang kasalanan dito no sa Duterte Youth Party List dahil ang Duterte Youth Party List mo mga kaibigan, alam naman natin na sila talaga ay officially na nanalo dahil nakakuha po sila ng almost 3 million votes. Hindi po sila na-proclaim mga kaibigan at na-disqualify pa po ang Duterte Youth Party List. So nakakuha po sila ng 3 seats kung tutuusin. Dahil 3 million votes no? Almost 3 million votes ang nakuha po ng Duterte Youth Party List. Pero hindi pa rin po sila na-proclaim bilang official po na nanalo sa midterm elections as party list. So, mabigat po itong kaso na to guys, itong ginagawa ni George, no? Patungkol po sa Duterte Youth Party List. Dahil marami pa pong mga official or marami pong nanalo dyan na meron din sila mga mabibigat na mga kaso pero andyan po sila, nakaupo. Katulad na po itong nagngangalang Eric Sylvester po, mga kaibigan, na questionable ngayon ang kanyang pagiging Pilipino or kanyang citizenship. Dahil lumabas po ngayon sa balita, mga kaibigan, na tuloy po ang kanyang kaso. Pero bakit po siya nandyan, nakaupo? At hindi lang yan, pati po itong si Boy Dila, mga kaibigan, natalo na, nanalo pa. Na-proclaim po ng COMELEC na kahit sinabi po ng Supreme Court mga kaibigan na bawal i-proclaim ang second placer pero na-proclaim pa rin po si Boy Dila at yun na, naging congressman na po siya mga kaibigan. So marami talaga marami talagang mali at marami din po talagang mga irregularidad na ginagawa itong si chairman. Kaya kailangan po mga kaibigan, makukulong na talaga ito ng habang buhay kasi hindi na po siya makakaligtas dito mga kaibigan. Kasi ayon po dito kay Attorney Respicio, matapos formal na kasuhan itong si COMELEC Chairman George Garcia ng 50 million counts. 50 million counts cybercrime po ito mga kaibigan. Ngayon lang ako nakarinig ng 50 million counts. Ilang counts kaya, kumbaga, ilang taon kaya ang pagkakakulong sa kanya kung 50 million? Ano to? 1 million years ang pagkakakulong? Wala na, hindi na siya mabubuhay dyan. Dahil umano sa mga anomalya sa 2025 midterm elections. O, di ba? Yan ang sinasabi natin, guys. Ito po yung pinakahihintay nating lahat. Marami po talaga ang nagdanais po at medyo nagagalit din. Hindi lang medyo, talagang nagagalit po sa kanya. Dahil po sa kanyang mga ginagawa na hindi naman tama, mga kaibigan. Mukha kasi itong COMELEC, guys, para silang untouchable. Ganon din ang ginagawa nila bend the law din Bakit ko sinabing bend the law? Kasi hindi nga nila sinusunod ang Supreme Court, no? Ito po basahin po natin dito. May papakita lang ako sa inyo dito mga kaibigan para po mabigyan po kayo ng idea. Ano lang po natin, ayusin lang po natin. Ipakita ko lang sa inyo itong nakalagay po dito
Para meron po kayong ano guys, meron po kayong reference. Ito po, no? Ayan po mga kaibigan, no? Basahin lang po natin ha para makumpleto po yung context natin. Ang nakalagay po dito, leaders upang formal na sampahan ng criminal complaint si COMELEC Chairman George Erwin Garcia at iba pang opisyal ng komisyon kahapon kaugnay sa umano'y anomalya sa 2025 midterm elections. So tuloy lang po natin ang pagbabasa po para mabigyan po kayo ng magandang idea po mga kaibigan. Ito pa, wait lang. Ayusin lang po natin. Ang nakalagay po dito, kabilang sa mga complainants sina Isabela Vice Mayor Attorney Harold Respicio, Attorney Alex Lacson at dating Finex President Franklin Isaac. Ayon kay Respicio, higit 50 milyong bilang ng cybercrime ang isinampa laban sa COMELEC dahil sa umano'y system interference gamit ang maling software sa pagbasa ng balota. So mabigat po talaga ito guys. Napakabigat talaga ng kaso ni Chairman. Kaya may kalalagyan talaga siya. So ito po, tuloy-tuloy lang po natin ang pagbabasa. Wait lang, ayusin lang po natin. Ito po, basahin lang natin guys ang pangatlo. Ang nakalagay po dito, makukulong ka na ng habang buhay, Chairman George. Babala ni Respicio. Giniit pa niya, 5 milyong boto umano ang na-delete. Bagay na inamin daw mismo ni Garcia sa isang media interview. Biruin nyo guys, 5 milyon pala. 5 milyong boto pala mga kaibigan umano ang na-delete. At inamin pala ito mismo ni Chairman. So mayroon talaga siyang pananagutan dito. Kasi siya na mismo ang umamin eh. 'Di ba? Nilaglag niya yung sarili niya. So malaki po talaga ang pananagutan niya dito mga kaibigan patungkol po dito sa ikinakaso sa kanya nitong si Attorney Respicio. Talagang mananagot po siya dito guys. So basahin po natin dito. Paliwanag ng grupo, bawat nabasang balota gamit ng maling software ay katumbas ng isang cybercrime offense. Ulitin ko ha. Sabi po dito guys, bawat daw sa basang balota gamit ang maling software ay katumbas ng isang cybercrime offense. Dahilan kaya't umabot sa higit 50 million ang bilang ng reklamo. So kung umabot siya ng 50 million ang bilang ng reklamo, ganun din kataas o kadami ang kanyang counts para po sa kanyang mga charges. So tama nga si Attorney Respicio, habang buhay nga siya makukulong. Ha? Kung 50 million counts mo mga kaibigan, ibig sabihin niyan hindi na siya makakawala. Ha? Habang buhay na po siya guys, maghihimas rehas. So, ang nakalagay dito, sa panig ni Chairman Garcia, iginiit niyang matagal na at paulit-ulit nang sinasagot at pinabuluanan ang mga paratang laban sa kanya. So, mga kaibigan, to summarize guys, talagang makukulong po siya mga kaibigan, itong si Chairman George ng habang buhay. At hindi na po siya makakawala dito. Dahil hindi lang naman po si Attorney Respicio mga kaibigan ang nag-file ng case or nag-file ng cases dito kay Chairman George. In fact, marami pong mga grupo, iba-ibang sektor po, meron pa nga sektor ng mga meron pa nga mga religious sector ang nag-file din ng case sa kanya No, ito po Respicio kay Garcia, halata ka, makukulong ka na ng habang buhay. Ito po ang nakalagay sa isang balita po, no? Kung babasahin po natin dito mga kaibigan, i-ano lang po natin, no? Para po mabigyan kayo ng idea. Kumbinsido ang grupo ni Isabela Vice Mayor Attorney Harold Respicio na ipakulong ng habang buhay si Commission on Elections or COMELEC Chairman George Erwin Garcia kaugnay ng anilay manipuladong resulta ng eleksyon. Ayon kay Respicio,
wala raw lusot si Garcia sa mga kasong isinumite nila matapos silang magsampa sa National Bureau of Investigation or NBI ng 50 million counts of cybercrime dahil sa umano'y system interference na nangyari sa automated counting machines. O, NBI po ito ha. Imagine niyo guys ha. So, meron pong kaso itong si chairman sa Supreme Court, meron din sa Ombudsman, at meron din sa NBI. Oh, di ba? Wala na talaga siyang kawala dito. Nandito po kami ngayon dito sa NBI para ipakulong si Chairman George Garcia. Chairman George, halata ka. Makukulong ka na ng habang buhay dahil nagsampa na kami sa inyo na mahigit na 50 million counts ng cybercrime. Yan po ang sinabi ni Attorney Respicio. Paliwanag pa ni Respicio, umabot ng 50 million counts of cybercrime ang kanilang inihain bilang katumbas daw sa bawat balotang dumaan sa ACM na ginalaw ng komisyon. Bakit po mahigit 50 million counts? Dahil po sa paggamit ng software, kada shoot mo ng balota ay isang pag-ooperate pa yun ng software. Kaya kapag gumamit ka ng maling software, kada basa ng balota, isang instance po iyon ng system interference. Paliwanag pa ni Respicio, ang parusa raw kasi sa bawat system interference ay 6 na taong pagkakakulong at may multa na mahigit 200,000 pesos. Kada counts ng kasong kanilang kinakaharap. Ulitin ko ha, 200,000 pesos kada kada counts yan, multa. Tapos meron pa siyang 6 na taong pagkakakulong. So kung 50 million counts o i-times mo sa 200,000 pesos, ilan yun? O boss, ang kayamanan ni Chairman George. Samantala, sa hiwalay na pahayag, iginiit ni Garcia na ipinagkatiwala na raw niya ito sa NBI ang nasabing mga aligasyon laban sa kanila. Pinagkakatiwalaan po ng sambayanan ng NBI at ganoon din po kami sa komisyon. Lahat po ng mga binabanggit nila ay matagal na at paulit-ulit na po naming sinasagot at pinabuluanan. Yan po ang sinasabi mga kaibigan ni Chairman George. So yan po ang ating update. Maganda po ito guys. Maganda pong pangitain ito mga kaibigan dahil sa wakas ay talagang makukulong na po mga kaibigan. Makukulong na po talaga itong si Chairman George ng habang buhay. Hindi po ito biro guys at hindi po ito marites dahil mismo po si Attorney Respicio po mga kaibigan ang nagbigay ng effort para tuluyan na pong managot at makasuhan ng habang buhay at habang buhay na pagkakakulong itong si Chairman mga kaibigan. Ibig sabihin po, hindi na po siya aabutin ng 2028. Yes! Wala na po siya sa 2028 mga kaibigan. So, ang ibig sabihin yan, maganda na po ang magiging resulta ng election 2028. Dahil presidential na po yan mga kaibigan. Matinding laban na po ito mga kaibigan sa pagdating po ng 2028. Kaya kailangan talaga itong si Chairman George ay mawala sa pwesto. Dahil alam naman natin guys, ang kanyang ginagawa dyan. Magmula po sa party list hanggang doon sa pinakamataas na pwesto kung anong mga pinagagawa. Ako lang, sa totoo lang naawa po talaga ako sa Duterte Youth Party List Kasi talagang legit po silang nanalo. At napakataas po ng kanilang boto mga kaibigan, Umabot po ng almost 3 million votes. Very overwhelming talaga guys ang nangyari sa Duterte Youth Party List. Samantalang yung mga kalaban, katulad ni Tambaloslos, ilang boto lang nakuha niya? 97? Nakakahiya ka? 97K? Parang napilitan yung napilitan lang yata yung mga taong bumoto sa kanya, Wala pang kalaban yan, Wala pang kalaban yan si Tambaloslos sa kanyang distrito. Samantalang ang Duterte Youth Party List po, almost 3 million votes. Pangalawa po sa pinakamataas mga kaibigan. Partida pa yan walang pera yan. Sabi po, walang pera po. Dahil alam naman natin ang Duterte Youth Party List
talagang sumali sila dyan sa party list na yan, sa election, na mano-mano talaga. As in, wala talaga silang pera. Hindi katulad ng mga kalaban nila, yung mga makaliwa, funded po sila eh. Funded sila ni Bangag. Pero, taas pa rin ang boto ng Duterte Youth Party List. So, once again, nagpapasalamat po tayo mga kaibigan kay Attorney Respicio na sa wakas po, tuloy-tuloy na po ito mga kaibigan. Wala na po makakapagpigil dito dahil ito naman talagang pinakahihintay natin sa lahat, di ba? Na finally, mabigyan na po talaga ng hustisya itong 2025 midterm elections. Dahil ang dami po talagang kabalastugan na ginawa itong si chairman, no? Sobrang dami po talagang kabalastugan mga kaibigan na hindi po katanggap-tanggap ang kanyang ginawa. So anyway, hanggang dito na lang po tayo guys. Sa lahat po na subscribe sa amin, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po na subscribe, please subscribe, comment, like at pakita notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po aming FB page. Follow, like and share ng mga videos. Ayan po. Maraming salamat po mga kaibigan. Bye-bye!